ako. Nandito ako. Di mo ako mahuhuli. Nandito ako. Halika, huliin mo ako. Tingnan mo. Kay ganda ng obra na ipinipinta ng Diyos tuwing dapit hapon. Paalala ito ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo. Ang Diyos na lumikha nito? Duda kung nakikita niya ako. O nakikilala man lang. Siguro, banal lang ang mamahalin ng Diyos. Pero di ang tulad ko. Rivka, kung kasama ka lang nung 3 taong tinuruan niya kami. Ang gurang si Jesus. Sapira, Ikwento niyo po siya sa amin, Maria Magdalena. Una po, sige na po. Oh, siya, sige. pasok. O siya, umpisahan na natin sa pasimula. Noong nakilala niyo siya? Hindi. Para maunawaan natin ang tungkol kay Jesus, umpisahan natin sa pasimula. Ayon sa turo ng Biblia. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mundo. Mga halaman, hayop, ibon, at mga nilalang sa dagat. Mula sa lupa, nilikha ang unang tao. At ang kanyang ilong, hiningahan ng Diyos ng buhay. At tinawag niya siyang si Adan. Sabi ng Diyos, hindi mabuting nag-iisa siya. Bibigyan ko siya ng angkop niyang katuwang. Kaya mula sa isang tadyang ni Adan ay lumikha ang Diyos ng isang babae at kanyang pinangalanan siyang Eva. Sina Adan at Eva ay namuhay sa presensya ng Diyos sa magandang hardin ng Eden na para sa kanila. Kasama at kaukausap sila ng Diyos sa hardin. Wala pang kahirapan, kalupitan at kamatayan noon. Sabi ng Diyos kay Adan, maaari kayong kumain ng bunga mula sa alinmang puno sa hardin, maliban sa bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mamamatay kayo sa sandaling kainin niyo yon. Ngunit isang araw, tinukso ni Satanas si Eva. Pumitas siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na nooy katabi niya at kinain naman ito. Ang kahiyahiyang pagsuway ni na Adan at Eva ay sumira sa kaayusan sa hardin, sa magandang ugnayan ng mag-asawa at sa magandang pakikipag-ugnayan nila sa Diyos. Isinumpa ang lalaki na habang buhay na magpapagal. At ang babae ay labis namang maghihirap sa panganganak at pamumunuan siya ng kanyang asawa. Ngunit may pangako ang Diyos na darating ang araw na ang binhi ng babae na kanyang sariling anak ang tuturog sa ulo ng ahas. Isinasaad ng mahabaging Diyos sa Biblia ang kanyang plano na maibalik ang magandang ugnayan at dangal sa kanyang nilikha. Ibinunyag niya ang bahagi ng kanyang plano kay Abraham. Nagtiwala si Abraham at nagbigay karangalan sa Diyos. Nangako naman ng Diyos na pagpapalain siya pati na ang mga tao sa lahat ng bansa sa pamamagitan niya. Isang araw, sinubok ng Diyos si Abraham. At sinabi niya sa kanya na humayong kasama ang anak at gawing isang hain. Nagtiwala at sinunod pa rin ni Abraham ang utos ng Diyos. Kahit alam niya na sa pamamagitan ng kanyang anak na ito, matutupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Pinatunayan mong tapat ka sa akin
sapagkat hindi mo ipinagkait ang minamahal mong anak. Isang tupa ang nakita ni Abraham, kaya ito ang kanyang inihain sa Diyos kapalit ng kanyang anak. Ang pagkakaloob ng tupang pamalit sa anak ni Abraham ay isang pagsasalarawan, isang sulyap sa dakilang plano ng Diyos. Ang planong ito ang wawasak sa sumpa ng kasalanan at kamatayan at magbabalik sa magandang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos.